Time check. 2 minutes bago mag 10:45. Salamat gid sa Ginoo sang provision niya sa aton. Kabay pa nga na nabusog lang inyong tummy sa aton nga merienda. Sa aton nga kitchen staff, salamat gid sang inyong man nga dedication, sang inyong nga sakripisyo. Sa madumduman ko sang panahon nga nag-istorya kami ni Pastor Ben when we were in Jensan, siling ko kung matigayo na siya nga kami makalakat sa inyong lugar. Hindi mo pag huna-hunaon kung sino ang somehow jockey sa aton nga kitchen kay mayara kita sang dalon nga team para na ang kaupod mo sa imo nga lokal nga tigumanan will have the opportunity to sit down kag makatuon sa pulong sang Ginoo. Dalaygon gid ang Ginoo na siya gid actually ang nag-arrange sang tanan because we serve a God who is a God of appointments. And somehow sa paglagan sang aton nga kinabuhi, kita niya ni tanan napamatian naton ang aton nga senior nga tatay, pastor. Sa amon nga pamilya ang mga apo ginatawag na siya nga daddy para bira sa iya nga edad ba. Ang apon nga mga pag-umangkon tawag nila sa akon tatay. Nabaliskad. But anyhow, pasalamatan gid nato na ang aton Ginoo nag-provide sang iya nga logistical nga provision. May ara sa mga kaupod naton nga mga nakakilala sang or nakaintindi sang sining Kristohanon nga pagkinabuhi. Bangod kay they were really inspired by what the Lord Jesus Christ have done. Always nato na sila remind kag gina-encourage na si Ginoong Jesus pagkadto niya di wala man siya nagpaalagad kun hindi nag-alagad gid siya. He came not to serve, he came not to be served but to serve. And somehow namin kay naka-feed ko live somehow nagapamati na sila dara. Ang isa sa mga supporters nato nga may ara gid sang kalipay nga paghambal kadto kami sa hinigaran amo ni nga schedule. In fact, grabe ka ang constraint ang scheduling ba kay after here nag-ready kami sa camp. Ready kami sa camp para sa aton nga youth camp and everything is provided for free. Because we understood na pagkang maghulag na ang grasya sang Ginoo, ang Ginoo ang nakabalo sa tanan kag naintindihan naton nga He's a God of appointments, siya man ang tanan mag-provide. So may ara sang ginagamit on the background mga kauturan na hindi ang gasa sa communication pero may ara sang gasa sa paghatag. So that whenever they understood nga muning akon nga gasa, bisan hindi niya pag-i-broadcast ya pangalan, you just give the GCash, send it. Because the Lord who sees, because again, He is a God of Roy, meaning the God who sees, sang kasing-kasing, sang nakakaplag, sang kamaturan, kag sa panahon nga naintindihan niya ang iyang parts sa body, and we work as a team. Bisan di ka na magpakilala, ang Ginoo nga naghahatag sang pagpakamaayo, kita niya yung mga kasing-kasing, siya ang bahala na mag-multiply sang blessing sa bugana kag sa ining gugma sa paghatag. So, liwaton ko liwat, initanan, naga-exist kita, nagapungko kita ako nagatindog sa inyo nga tubangan tungod din siya tanan sa grasya sang Ginoo kag hindi siling halipot ang Ginoo sa pag-provide sang tanan pagkinahanglan. Now, a little background of me para somehow may ara kamo sang i-consider sa inyo man na kinabuhi. I don't know kung paano kamo nag-start pero ang akong din nga personal nga testimony man sa panahon nga nagadalaggo kami, si Papang busy-busy ni siya sa iyang ministry. May ara ko sang chance nga upod siya, ga-drive ko, ara siya sa akon nga tupad. Siya ang navigator, gatabok kami sa bukid. Siling niya, inang bukid, nakadtuan ko na. Daw layo naman na pang. Ang iya gugma sa pag-ministry, somehow, may mga sacrifices na ginhimo siya. Kay isa kami gadalaggo, hindi namon siya kaayo makita sa balay, kay galibot siya tiyog sa amon sa South Cotabato. Tanawan ang sa wala mo, muna siya ang mga lugar nga ginakadtuan namon kay sang panahon nga burubatan pa na si Papang, he's a chaplain sang 3rd Infantry Battalion sa amon, and somehow he has the chance to minister sa atong mga balikloob and then even the soldiers. So basically kami nagatanaw kami nga
nagatubo kami nga may ara sang Ginoo nga ginaalagaran sa amon nga balay. But eventually sa panahon nga nagadagdag ko kami, and to make the long story short, when we were in Cebu pud sang akon nga asawa, damo kayo ko sa mga pamangkot. So kung ang inspiration nga dapat mabutang sa inyo, dapat gali butang mo lang sa imo hunahuna, kinanglan magpuro pamangkot ka man, hindi lang kay sa tawo, kun hindi sa Ginoo nga hindi makita. Siling ni Peter, bisan tuod nga hindi naton makita ang aton nga Ginoo, ara siya. And we love Him. And we have that joy. May humuhulog abi nga ma-realize ang kalipay kung ang imo nga mga pagpamangkot masabat. So here comes when we were in Cebu, may ara sang ginpadalang Ginoo somewhere in the US, abot dito sa amon nga lugar sa Compostela, daw rural part na siya sang Cebu ang Compostela. Nag-minister siya sa isa ka church, and it so happened nga ara ko dito nagapungko. Pagkasimple man lang tong akon nga pamangkot, because I had this reading somehow sa akon nga pagbasa sa libro ni John, nakaabot ko sa 1 John chapter 5 verse 16. Tapos siling niya, there is a sin that don't lead to death, and there is a sin that leads to death. So because of that reading that I had, tindog ko, pamangkot ko siya. Ako, pwede mo ba ma-explain? In English hambal ko sa English man to siya. Pwede mo ba ma-explain kung anong ginhambal ni John? There is a sin that leads to death, and there is a sin that don't lead to death. I don't ask that you have to pray for that person who is doing a sin that leads to death. So, gipila ko sa iyang question. Kabalo ka man niya sabat? Hindi kita Ginoo para sabton tanan ng atong tanang nga pagpamangkot. Right at that moment, nagwa ko. Wholeheartedly ang imo nga siling disposition nga ginhaboy mo to siya nga question. Pagwa ko sa iglesia, sa church, balik ko sa balay because we had our refilling station because wala gid ko actually naka-try employ. So since I graduated from college, kay ang ako nabi nga mentor, ang utod ni Manny Villar, si Tito Cesar, siling gid sa akon, boy, pag gumraduate ka, wag kang maghanap ng trabaho. Kung kinakailangan at kung kaya sa opportunity, gumawa ka ng negosyo para somehow you can extend yung employment sa iba. So because of that conviction, amo to siya nga nakaabot kami sa Cebu tungod sa water refilling station. Guwa ko sa church, sa building, kadto ko sa amon balay, nagkulong ko sa CR, hindi ko ginisip kung pila ko ka oras nga ara ko sa CR. And I was crying to the Lord. Siling ko sa iya, if you are a God who knows everything, padala ka pa diri sa Cebu. Di man ka balong magsabat sa pamangkot. And I was questioning the Lord. Because sa panahon nga nag-uumpisa ko, kita ko sa kay Papang, kita ko sa pamilya, kita ko ila Auntie Esther, kita ko kay Lolo ko, kay Lola. Pero somehow, wala pa sang chance ginapamangkot ko na isa sa mga dalong nga pamangkot. Nagkataon lang gid nga mo to ang juncture nga ginalaw sang Ginoo nga somehow mapila ko to siya nga question. Pagwa ko sa CR, siyempre medyo uga na ang luha. Few days after, gitawagan ko si Papa. Siling ko sa iya, Pang, gusto ko magkadto sa seminary. Gusto ko magkadto, dito siya sa Baguio Baguio City sa PBTS, Philippine Bible Theological Seminary. Kabalo ko mo sabat ni Papa? Nabot ko madumduman ni Papa. No, no need for you to go sa Baguio. Balik ka sa Davao. Kaya may ara ko sa nakita nga magtutudlo, pungkuan naton siya. Karon ko lang na-realize nga si Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 11, 12, 13. Siling niya, may ara sang gift na ginhatag ang Ginoo. Apostles, patay na sila tanan. Prophets, wala na sang gift sang prophets. Kung may ara ka mo sang may encounter nga naghambal, ako propeta ko. Huwad na siya nga propeta. Because natapos na ginsulat ni John ang revelation para nga i-declare niya sa iya kaugalingon nga siya prophet. Pero may ara sang tatlo ka gift nga istorya dira sa Ephesians 4:11 nga nagapabilin hasta subong. Gift of an evangelist, pastor, and teacher. And that's my gift. I'm a teacher. Because I had been asking this for the Lord since 2015. Lord, gusto ko mahimo nga ma-utilize ang ginhatag mo sa akon. Ano ba ang akon nga gift? And then little did I know, little by little, wala niya to dahil gin-reveal. Naglagan ang mga kapanahunan. And then, sa panahon nga naga-id-id kita sa tuon sa pulong sa Ginoo. I've been studying the Word since 2006. Nahimo lang gid ko nga seryoso nga daily ko nag-allocate sang akon nga time, sang pandemic time. Wala ka man sa iban himuon, di ba? Sang pandemic,
So, somehow, amo gito ang turning point man. 2022, 23, 24, 25. Hasta subong, as much as possible, I have to sit down and study the Word of God. Kay, this is actually an imperative command na ginhambal ni Pablo kay Timothy. Pagsiling ni Pablo kay Timothy, study. That's actually sa grammar form. That's verb. Ano kaya itong verb? Action word. Ang mood, that's imperative mood. Nga kadamuan sa mga Kristohanon subong bulag. Nakakita, pero bulag. Kaya nga man, wala nagpungko sa pag-id-id, pagtuon sa pulong sang Ginoo. So here am I. Panahon nga nagpungko ko dito, biyaan ko anay si Mrs. Ang amo nabi nga negosyo, kinanglan alsahon to mga, kita na kamo sang lagko nga mga galon. Siling ko na sa iya, ara si Mrs. Nay, kaway-kaway, ara siya sa likod, naka-pink na. Wala ako nga misis. Adala ko gid siya kay para ano ni ang aton nga ministry. Bululigay. Siling ko sa iya, I have this compassion to know our Lord. Iginakadi ko na sila mo, wala pamilya didto. Ang akon lang giginasaligan nga may ara ka sang Ginoo nga nakabalo sang tanan. Provide sang salakyan, provided na sa tanan sa Ginoo. Kay kabalo ang Ginoo nga karon, balaan niya nga magtindog ko sa inyo nga atubangan. But you have to realize it's not about the tao. Hindi ako. Nagaampugin ko nga tabunan ko sa Ginoo subong nga hindi makita ninyo ang personality ni Clark, ni Daniel Zuico, kung hindi ang pulong sang Ginoo kay si Daniel si David naghambal gid siya. I bow down towards the temple. You know, Father, because of your faithfulness and of your loving kindness. Loving kindness, there is not a pattern of emotion. Kung tanawon niyo na sa Hebrew language, that's the abundance of the thought pattern of God. Your thoughts, sila nga sa Isaiah 55 verse 8, your thoughts are not your thoughts, and your thoughts are not my thoughts. So siling ni King David, I bow down towards the temple because of your loving kindness and of your faithfulness. Bisan gataas ang krudo kagasolina subong ang Ginoo nagahatag sa aton pag-encourage nga I will never leave you nor forsake you. Das lang. Kag later on ma-realize naton ang answers ang question because I have to throw in apat ka question nga kinanglan naton i-consider na samtang ara kita diri sa ibabaw sang duta kung ma-realize naton kag masabat na siya, God will be glorified. So, yukbo si David tungod sang faithfulness ng Ginoo, sang iyang loving kindness, because above all these things, you exalted your name, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Roy. Ano ba ang Jehovah nga na-master na natin kag na-memorize? And your words. Meaning to say, ano ang mga doktrina, ano ang pamaagi, ano ang pamatasan, ano ang mga prinsipyo, ano ang mga teknik, ano ang mga kamatuoran nga na-accommodate na naton sa panahon nga nagapungko kita kag nagatuon sa pulong sa Ginoo, kaya mo ni siya ang pleasing nga offering naton sa Ginoo. So ang ining ginahimo naton subong, kabalo-bala ka mo nga this is the highest form of worship. Hindi ni gusto sang yawa. Nga ang tao anak sa Ginoo magpungko kag magpamati kay nga man baluan naton ang kamatuoran ano sila ni Jesus Christ. Abide. Okay. If you, condition na siya. Kaya may freedom man. Israel sa atin ang freedom kaina. Sa aton nga kalag, may aras ang kagawasan. Pero ang hambal gid ni Jesus Christ, if you abide. Interestingly, kung tanaw nato ng word nga abide, sa Greek text, patan ko na ulit yung word, but it speaks about continuity. So, i-change nato ng word nga abide. If you continue in my words, meaning to say, hindi lang kay every Sunday, that's the sipiat na ginahimo naton. Pasensyahan nyo na ko, magamit ko sa, kay na multilingual na ko. May Ilonggo, may Cebuano, kaysa sagulan naton English, kaysa sagulan naton sang Tagalog. So, bear with me, ang importante nga matranscend na ako ng akon nga thoughts. Sa akon nga pag-istorya, and somehow makakabot sang inyo nga hindulungog, kag ang balaan nga espiritu ang magtamban sini kaupod ikaw sa pag-usisa. So pagsiling niya nga, if you abide, the correct transliteration is if you continue. Meaning to say, kung nagkakaon kita, pamahaw, merienda, paniudto, merienda, panihapon, merienda pagid. Sa panahon nga nagtambok ng lawas, panahon nga kwaon ang gininhawa sa ilong, makadto ba ni sa langit? Never. 6 feet below the ground.
siling ni Isaiah, ang mga dahon malaglag, ang mga sagbot, okay, it will fade, but my word will stand forever. So in short, kung may ara man kita sang pamalandungan sa siningaga, kabay pa nga gamiton sang Ginoong akon nga mga baba, to put these thoughts in words, na sa imo nga nagapamati, pagkatapos nga magwa kita, maintindihan ninyo ano ang plano sang Ginoo nga ginbutang niya kita sa hinigaran, na sa panahon na sumpayan niya ang aton nga kinabuhi, the very purpose why we are here is to glorify Him. Wala na himo ni Satan. Together with these fallen angels. That's why parts ang akon nga lesson naging prepare para sa aton tanan, amo ang angelic battle that happened in eternity past. Masabto nato na siya sa pulong sang Ginoo. Majority sa mga magtutudlo ginsalikway na nga doktrina. Ang una nga doktrina dapat nga intindihon nga sa panahon nga nagpati ang tao sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. That's 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 6. Amo ni ang mensahe nga si Kristo napatay pinakauna labaw sa ngatanan. So before ka mag-istorya sa mga lalong nga mga doktrina, ano nga mga pagtulunan, istoryahan ta anay anong ginahimo sang aton nga Ginoo ni Ginoong Hesukristo, ginpadala sang aton nga amay, agud to nga itudlo ni Pablo sa panahon nga naghimo siya sang iya nga missionary journey, itudlo niya sa may ara sang positibo nga batasan sa pagpamati sa pulong sa Ginoo, agud to nga ang hulag sang balaan nga espiritu maga-convict, maga-convince, magatudlo gamit ang pulong sang Ginoo. So, sa panahon nga nagatudlo kita, ang una gid nga doktrina kinanglan sayron, insindihon sang tawo, wala sang iban kun hindi ang doktrina sang grasya dira sa kinabuhi ni Jesus Christ. Another thing, damo sa ato naka-memorize ang Ephesians chapter 2 verse 8. Tama? For by grace are we saved through faith. Kung tanaw nato na sa grammar, nami kita ni ko makasulat ko, but anyhow, kung tanaw nato ng word na faith sa grammar, hindi na siya verb. For the longest time, ang ato nga pag-intindi, pagtuo, it's not about it. Kaya kung tanaw mo siya sa grammar, it's noun, pagtulunan. Ano nga pagtulunan? Kristiyano nga pagtulunan. That's Christian doctrine. Ato sila tanan nga mga disipulo, especially si Pablo, ginpamatay ito sila sang doktrina sang Kristiyano. Nakuha niyo ba ang thought? Si Peter, ginbitay siya pasuli. Kaya nga man, ang hambal lang siya, i-recount mo. Ang ining pagtulunan nga si Kristo na patay, gilubong na banhaw. Kaya di niya pag-i-recount. Si Pablo, ginuotdan siya sang ulo. Simple malang hambal sa iya, I believe. I-recount mo ang pagtudlo nga si Kristo na patay, gilubong na banhaw. Pero hindi niya pag-i-recount ka man. Hindi niya pwede i-compromise ang kamatuoran nga amo ang maghatag sang pagkabuhi sang human spirit. Kay man kita tanan isip tawo, buhi kita sa duwa, may ara kita lawas kag kalag. Hindi gusto sang yawa nga mabuhi ang human spirit. Amo ni ang ginistorya ni Jesus Christ kay Nicodemus. Silingan ko ikaw Nicodemus, antes mabuhi ang tao sa espiritu, hindi siya makakadto sa gingharian sa Ginoo. Gin-fortify na siya ni Pablo nga panghuna-huna. Kung ara ka mo sa inyong notebook or you just write these verses. In 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 49, ginsaysay dira ni Pablo nga nauna anay ang natural sa pagkabuhi sa lawas, may ara sang kalag, may ara sang lawas. Kag sa panahon nga patihan sang tawo ang doktrina sang Kristohanon nga si Kristo napatay, gilubong, kag nabanhaw. Ang pagpati, bisan dira ka lang sa imong huna-huna. Ang tao nga nagapamalandong kag nagapamati. Kag may ara sang somehow hubad, hindi lang kay sa manuskripto, kundi mismo sa history. Hindi gusto nga ipakita sang yawa nga may ara sang mga historical, archaeological facts that they had found dito sa ilang pagdig. Pero may ara sang mga naguna nga mga historians nagsulat sang panahon nga muni nga tuig. Kung gusto niyo i-test, just type it out. Kung may ara ka mo sang data, ara ka mo sa wifi, pagpuli nyo, kadto ka mo sa Google search engine, i-type nyo lang, what happened in 30 AD? Extra biblical history. Guwa sa Biblia. Ipakita sa imo nga amo ni nga history sa sini nga bulan, sa sini nga adlaw, may ara ginlansang sa cross. Siling sa mga Kristohanon, sa mga teologyan, kay neutral man siya nga nagasulat.
na may ara sang tawo, pero nagapatigid silang atong tawo ginlansang sa cross. At the same time, Dios. Siya ginlubong, pagkatapos ang 3 ka adlaw, nabanhaw. Kag-amo ni ang ginauyatan naton nga doktrina nga pag nabuhi ang human spirit. Are you with your Bible? Kadto anay sa 1 Corinthians bago ako mag-pray. And then istoryahan naton ang ikaduha nga doktrina nga labaw sa katanan. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Just follow me silently. The natural person, meaning ang tao nga nabuhi lamang sa lawas, kay may ara siya sang lawas kag kalag. This is the natural person, does not accept the things of the Spirit of God. Hindi pwede i-reveal sang Ginoo sang iya nga soberenya, ang kadagaya sang iya nga kaalam kag kahibalo sa tao nga wala nabuhi sa human spirit. Istoryahan tanay kadali ang inyo nga cellphone. Sino ang may ara sang simpak nga globe? Globe, alright. Ako may ara ko sang simpak nga globe. Hindi mo makuha ang signal sang globe kung wala ka sang simpak nga globe. So kung kwaon nato na siya nga idea na panghunahuna, hindi ihatag sang Ginoo ang iya labas, ang iya nga mga dalom nga mga pagtulunan antes hindi mabuhi ang tao sa human spirit. That's why we will always realize na kinahanglan mabuhi ang human spirit by way of understanding. Kay ginpamatian naton nga si Kristo napatay, ginlubong, nabanhaw, sa panahon na ginpatihan, patikan ta sang balaan nga espiritu. Kag dito sa Titus chapter 3 verse 5 and 6, butang lang sa inyo nga notebook, may ara dito sa ma-realize nga mabuhi ang human spirit. Pagkabuhi sa human spirit, balik ka ron sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Anong sila niya? Kaya ang natural na tao, the Spirit of God or the things of God are spiritually foolishness to him. And he is not able to understand them because the things of God are spiritually discerned. Klaro? So kabay pa na maintindihan nato ni nga importante gid nga mabuhi ang human spirit, agud to nga ibutang sang aton nga Ginoo ang information connected sa aton nga human spirit. Kay nabuhi ang aton nga human spirit, this is now the satellite dish para tudloan ang aton nga kalag. Ang aton nga kalag may katakos na siya sa paghunahuna, may katakos ina siya sa paghimo sang desisyon, may ara ina siya sang konsensya. Kaya ang makaglorify gid sa Ginoo sa iya nga atubangan hindi ang konsensya ni Adan. Kabalo ko makaglorify sa iya ang character ni Jesus Christ. Pinaagi sa pagtulunan nga ginahatag sa aton sang balaan nga espiritu nga ginagamit niya ang tawo nga magtutudlo kung sino man ang may ara sang gasa sa communication. That's why siling ko kay nang ako nga gasa ara sa pagtudlo. And it's actually pwede gid na kayo later kung may ara kita sang chance, let's have a Q&A. We will always realize na sa panahon nga naglibot si Pablo, okay, you go to Acts chapter 19. Tanaw natin ang history. Acts chapter 19, verse 8. Nakama? Just follow me silently. Siling ni Luke, because this is Luke nga nagsulat. And he entered, this is now Paul. Nagsulod sa synagogue. Pastor, salamat gid sang ining aton nga building. This is provision by the Lord in eternity past para somehow ma-realize naton ang mga pagtudlo. So he entered the synagogue and for 3 months spoke boldly. Nakita niyo ng next word? Reasoning and persuading. So kung kwaon ko ang inyong huna-huna, balik dito sometime in, I believe this is sometime in 51 AD to 52 AD. Kung kwaon nato ng aton huna-huna kagbutang nato ini siya sa perspective sa panahon nga nagsulat si Luke nga iya gin-remind ang iya kaugalingon sa pagsulat sini. Pagsiling nga reasoning, hindi to one-way communication. Posible nga nagatudlo si Pablo, mayara sang ara dito sa likod. Paul, bro, pwede ka pa mangkot? Nga ginhambal mo na siya nga muna. Si Pablo ang nakahatag sang information tungod kay you have to realize nga sa Galatians chapter 1 verse 12 to 18, 3 years sila nag-istoryahanay ni Jesus Christ. Apocalypse, the word, is actually a revelation by the Lord Jesus Christ to him. So mano-mano sila kay-istoryahanay kag Pablo sa panahon nga magwa ka na diri sa Arabian desert, kadto ka sa mga places kag itudlo mo ni sa ila. Kag grasya sa Ginoo sa iya nga provision hasta subong
kung ginhimo ni Pablo ang iyang first missionary journey sometime in 47 to 48 AD. Ano na nga tuig subong? 2026, ginakapi naton kung anong ginhimo ni Pablo sa panahon nga ara siya didto. Wala naton ginaisip kung ano man ang economic activity right now. Ang ginaisip naton nga somehow diri sa inyo nga end sa hinigaran, kita sang Ginoo nga may ara sang probably duha, tatlo. Pero pasalamatan gid naton kung ini siya majority nga nagapamati subong, may ara sang passion. Kabalo ka man anong batasan sang Laodicea? Ang Laodicea nadula gitong ilang nga zeal, passion of studying the word. Kaya nga nasway over sila sa pamatasan sa kalibutan. Mas busy sila sa pagkuha sang ginto, kuha sang paghimo sa tong ilang clothing, kay sila, isa sila sa mga suppliers. Sa Laodicea ginahimo ang atong mga textiles para nga ila i-distribute all over the Asia provinces. So nadula ang ilang focus sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amo ang may ara sang eternal value. Kagabay pa, hindi ni siya matabo sa ato na kabuhi. No? Kami may mga negosyo, pero pasalamat din kami nga somehow kung wala kami dito. By technological advancement, ang namin pag-insubong kayo, makaistoryahan na, sige, patanaw daw kung pilang inyo nga stock draw. Video. Amo lang ginang ato nga pasalamatan man. O balik. Acts, chapter 19, verse 8. Reasoning and persuading them about the kingdom of God, that Jesus Christ will come. Kag mag-establish sang iya mismo nga gingharian. Gapalapit kita nga nagapalapit sa sinangation. Next. Verse 9, but when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him. Kita niyo ang next word? Anong next word? Reasoning weekly, monthly, yearly. That's daily. Ang muling ginahimo nila sadto mula nga very very strengthened ang mga Christians during the time sa panahon ni Pablo. Kay nga kung balikan nato ng human history, from the time nga napatay si Pablo, ang Roman governance from that time to 200 AD na experience nila ang kalinong. You know why? Because of the doctrine nga gintudlo ni Pablo sa mga Praetorian Guards. Because of the doctrine na gintudlo niya sa mga sa gwardiya sa palasyo. Because of the doctrine nga posible isa sa mga nagapamati ang second in rank sang emperor at the time. So reasoning daily amuni ang nadula sa Christendom today. In fact, isa sa mga nadula pagid, majority sa mga Christian gatherings today very very formal. We can never learn without reasoning. In fact, kung araw dito ang magtutudlo sa pulpit, hindi na siya siling, nga nahambal muna siya. Pero kung amo sining nga setup, I really love this kind of setting. Kaya kung posible, may arak ka sang pamangkot, kag wala ko na-encounter, makasiling ko, kadali lang. Sige, tagay ko sang, may arak din sa mga instances when I teach. Tapos may arak sang, dali lang, pwede ko kapamangkot. Pag mahaboy niyang pamangkot, kag hindi ko balaan ang ang answer, masiling ko sa iya, pwede mo ko tagaan 2 days. Balikan ta ka after 2 days because I have to do my research. Search, research, research, research. Nga ginhambal niya and then hambal ko sa iya, pero kuhaon ta na siya sa context ng Greek kung sa New Testament. Kuhaon ko na siya sa context ng Hebrew kung sa Old Testament. And then tagaan naton siya sang husay kag i-allow naton objectively sa panahon nga ginsulat ni siya kung si Isaiah man, si Jeremiah man, kung sino man ang gingamit sang Ginoo sang balaan nga espiritu to write it down. Tan-aw naton objectively ang iyang thoughts on how the Holy Spirit move in him para isulat ang ining mga talata. So, again, isa sa mga butang kinahanglan gid naton i-consider kag hindi gid gusto ang Yawa nga mahimo sang in setting like this, informal. So pasalamatan gid naton na may exercise naton even today sa aton panahon ang highest form of worship which is reasoning. So balik. Verse 9, reasoning daily in the hall of Tyrannus. Pila sila katuig nag-continue? This continued for 2 years. Sino may aras ang calculator? Sino may aras ang calculator? I-calculate daw please, para sa aton tanan. Puyati daw yung mga calculator. Kung 2 years sila nagtuon, kag nagatuon sila daily, butang na lang nato on the average, Pastor Ben, they have 5 hours a day. Sige daw, 5 hours
Times 365 days. Yeah, times 2. Sige daw, kung pila ka oras ang ilagin allocate. Sino mag-volunteer? Sige daw, sino maayos sa math? That's 365 on the average, 5 hours a day. 3650. That's 1 year. Times 2. Yeah, 1825 times 2, 3,000. That's why si James, ang siling ni James, the one who looks at the perfect law, and that's Jesus Christ, the law of liberty, and endures, perseveres. Kita ba kamo sang marathon nga daw rabbit? On your mark, get set, go. Pag-abot sang 2 hours, kung kuhanay kay kapoy. So sila ni James, the one who looks at the perfect law, that's James chapter 2, verse 27. The law of liberty, and perseveres. He is not actually a listener of the word who forgets, but a doer of the word. Pag siling niya nga doer, ang gingamit niya nga word actually poet. Makata, kung sa aton pa. You can never be a makata, I will never be a makata, kung ang akong pagtuon sa pulong sang Ginoo, kaapat lang sa isa ka tuig. Kadua lang sa isa ka semana. Kaisa lang sa isa ka bulan. That's how many, Joy? Pila kayo hours? But times 2. Amo na tanan? 3,000? So 3,650, wala ka pa sinakaabot sa elementary. That's only hours. Wala ka pa nag-graduate sa elementary. In short, may ara sang ginahimo ang yawa subong nga ang gusto niya ang anak sang Ginoo mahimo siya nga formal kag hindi niya pagtun-an ang pulong sa Ginoo, because again, we will always realize that the highest form of worship is when you are master of the word. Kasi pag master ka sa pulong sa Ginoo, partida pa. Basaha sa imo, hindi na ako magdala sa akong Bible, kasi basaha sa imo Bible. And then somehow kung ma-explain ko siya in Greek or Hebrew, mahatagan sang husay objectively ang pulong sang Dios. That's why balik. Okay. This continued for 2 years. Ara ko sa Acts chapter 19 verse 20. This continued for 2 years so that all the residents of Asia heard the word. Word here is logos. Kasi kung tanawon niyo ni sa Greek, this is logos. This is John chapter 1 verse 1. In the beginning was the word. And that word is Jesus Christ. Kag kung ato na siya i-dissect, pag siling nga logos, ang iyang definition is, ano ang mga doktrina? Ano bang naintindihan natin nga doktrina halin sa Christian doctrine? Ano ang mga pamaagi? Ano ang mga pamatasan? Ano ang mga prinsipyo? Wala siya naghambal nga seremonya. Kung may ara man sang seremonya nga ginhambal, ang pulong sang Ginoo nga kinahanglan naton i-observe, wala sang iban kun hindi ang seremonya sang Lord's Supper. Okay? Ano ang mga teknik? Ano ang mga kamatuoran nga kung nabutang na sa aton, nasinsil na sa aton nga alimpatakan, hindi na mapunggan ang aton nga mga baba sa pag-istorya sang grasya sang Ginoo kay inita na nagahalin sa iya, halin sa pulong sang Dios. Now, let me connect John chapter 1 verse 1 sa 1 John chapter 4 verse 8. Sino ka memorize ang 1 John 4:8? Beloved, because God is love, and love there is not pattern of emotions. Madamo sa mga Christians subo nga kabalo ka mo na-hypnotize ang yawa. Kay para sa iban nga wala nakaintindi sini, kung ang love there is pattern of thinking of God, ang ginahimo sang yawa subo gina-distort nilang una-una sang tao nga i-disguise niya ang praise and worship. Na it is as if nagakanta ka sa maimaya ka ginusagod kinabuhi. God, yes, emotional. God will never be impressed by way of our emotions. Kaya nga, i-connect natin dito sa word or sa text ni Paul. Study to show thyself approved. And the word approved there is dokimos. And dokimos means pleasing. Amuning humot nga halad sa iyatubangan. Pagsiling ni Pablo nga, I beseech you therefore, brethren, to offer your lives a living sacrifice nga man. We have to sacrifice our time. Kaya hindi man during the day, hindi man lang puro tanan luto. Hindi man tanan puro obra. Hindi man puro tanan kung halimbawa ang imo nga career path is tricycle driver. Hindi naman tanan, syaro, 12 oras ga drive kagid.
Hindi ka gid man makahatag isang allocate time nga 2 ka oras pagpungko pagtuon sa pulong sa Ginoo. So balik, study, imperative command, to show thyself dokimos. That's pleasing. So instead na approve kang naton pleasing unto God, a workman that will never be ashamed. Kung wala kita nagtuon sa pulong sang Ginoo, sa panahon nga naghambal si Trump, girahon namon kamo. Girahon namon kamo. Though at first relax kayo ang mga tawo. Paglupad sa una nga missile, ara inyo kay. Nagnilup ka na. Sa mga wala nagtuon sa pulong sang Ginoo, I will tell you malisang ninyo nga kalag. Pero kung nagtuon ta sa pulong sang Ginoo, we have that joy. We have that joy. You know why? Siling sang Ginoo sa Isaiah chapter 46, just write it down, verse 9 and 10. I am God. There is no one like me. Declaring the end from the beginning. So sometime in 700 BC, ginsulat na daan sa propesya. Yung may aral sang matabo, nga kasamok, kag-involved ang Iran, involved ang Gog, who is the prince of Magog, and that's Russia. Involved ang Libya, involved ang Sudan, involved si Beth Togarmah, and that's Turkey. Gabrasuhanay sila subong ko. Wala ta nagtuon sa pulong sa Ginoo. We can never position ourselves to have that confidence. That's why Titus chapter 2 verse 13 silinggid ni Paul kay Titus, as we wait for that blessed appearing of our Lord Jesus Christ, who gives us this hope. And hope there is actually peace. Absolute assurance. Hindi mahitabo nga absolute ang atong nga assurance kung wala ta nagtuon. Makadto sa langit. Pero pag nilup ka na, una siya nga magpanik. You know why? It's because wala siya sang huna ni Jesus Christ, and that's 1 John chapter 4 verse 8. God is agape love. Agape love. I-connect mo na siya dapat sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Ang siling ni Pablo, we have the mind of Christ. Pero kung wala ta nagtuon, wala ta nag-accumulate sang 3,600 plus hours, I will tell you, mahimugid nga mahuyang ang mga Kristohanon sa kapanahunan kung diin siya nagkinabuhi. That's why, let me direct you to questions, no? General life questions. Kag sabato naton siya, and it's my prayer na mapicturean nyo. Kung wala kang usang notebook, picturean nyo lang. Because I will be discussing ang background ni angelic conflict. Angelic battle. Kabalo-balo ka mo nga nag-istorya ko diri subong, may ara sa mga fallen angels nga nagatanaw sa akon. You want to see the verse? 1 Corinthians chapter 4 verse 9. Hindi lang ang fallen angels, may ara man sang unfallen angels. Hindi nyo lang makita pero ara sila dira sa likod. Kaya ginhambal niya man sa Galatians. So 1 Corinthians chapter 4 verse 9. Anong siling ni Paul? Sige daw, kamu basa. For it seems to me, Yes. that God has put us apostles on display at the end of the procession, like men condemned to die in the arena. We have been made a spectacle to the whole universe, to angels as well as to men. Ante, ang word na spectacle there is actually from the Greek word theatro. So, sino ang mga aktor? Kita. That's why sa Ephesians chapter 3 verse 10, ang mga authorities, these are the 5-star generals of Satan, the rulers, are actually nagatanaw sila sa imo nga kabuhi, so nga ako nakabuhi, kung paano kita nag-act day in and day out. Ginadispense ba naton ang kinaiya ni Jesus Christ? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and then self-control. Kung wala nato ni siya gina-execute, ginakadlawan ang presensya sang believer sa trono sang grasya. Kaya wala man naintindihan. So this morning and then until tomorrow, gapregid ko nga matapos nato ni siyang aton nga lesson back because I have plenty of things to unload. Para nga kamo nga nagapamati, kung may ara man somehow kung may ara kamo sang questions, malipay gid kami nga sabto ng inyong pamangkot. Tungod kay ang una nga doktrina, hindi madula ang kaluwasan. Ang ikaduha nga doktrina nga dapat insindihon, ang angelic conflict nga natabo in eternity past nga ginhimo sang Dios.
Kasi ikaduha lang manabi si Adan kag si Eva ginbutang sa Garden of Eden, may ara sang first nga nag-habitate didto. Wala iba kundi si Lucifer. Kaya muling tanawon naton sa aton nga lesson, and I hope ma-continue ang inyong nga focus. Okay? Hindi nyo anay pagdistribuhan ang inyong kaingod. Kaya importante ni siya nga inyong mag-grasp, and it's mano-mano. Okay? Hindi ko kamo maabugaran. Basta ako, resolved ako sin eh. Hindi ko kamo maabugaran sa atubangan sang aton nga Dios. Pero kung inyo ni siya ma-receive, tinaw, kay nabuhi na ang human spirit, it is my prayer that the Holy Spirit will convince you na kinanglan gali tun-an ang backdrop sa human history. And I will prove to you sa aton nga pagpadlagan sining aton nga slides, scriptures after scriptures after scriptures. Ang siling ni Isaiah, ang pulong sang Ginoo nagahalin sa precepts per precepts per precepts. Hindi pag-istoryahan sang taong iya nga somehow nagtapos na lang sa iya nga wali, purta na niya nga experience ang ginwali. Siling ni Isaiah, precepts per precepts per precepts. That's Isaiah chapter 28 verse 10. Line after line after line. A little here, a little there, so that the man of God will be equipped. Alright, so balik sa ating slides. General life questions. First question, why did God, again, ang God there is from the Hebrew word Elohim. That's noun intensive. The Father, the Son, the Holy Spirit. Okay? Why did God, Elohim, determine to create? Number 2, a question. What is the order of His creation? Ano ba ang pagkasunod-sunod sang iya nga creation? Okay? Ma-realize naton nga hindi lang sa Genesis chapter 1 ang aton nga i-consider tanawon, kay aton gid i-consider ang iban nga mga nasulat sa place sa scriptures, kay tanawon man naton ang mga pagsulat ni Job. Number 3, why we are here on earth? Anong purpose? Ano ang prerogative sa aton Dios? Anong iya nga plano? So kung hindi naton maintindihan ang reason why we are here, kaya hindi nato nasabat, no? Ang number 3, mahulogid nga sinimunya na lang ni tanan. Mahulog na lang ni siya nga religiosity ang tanan. Okay? Dumdumo naton nga ang alas sang kaaway, wala sang iban kundi ang religion. Number 4, why God provided the entire books or the Bible, Biblios of the scriptures. Okay? So just picture it, kay answera naton ang first nga question. Okay, so number 1, answer sa aton nga unang nga question. Why did God, Elohim, determine to create? So answer number 1. God determined to create to glorify themselves. The Father, the Son, the Holy Spirit. The Father is the planner. So, ang Amay nagplano. The Son is the executor. So, it's not the Father ang nag-create. Si Jesus Christ ang nag-create. Amo na nga damo sa mga manuskripto nga naga-profound, nga nagahatag sang backup that it was the Lord Jesus Christ who made everything in their physical form. Makita mo sa Colossians, makita mo sa Hebrews, makita mo sa John. Okay? Even sa Old Testament, right? So, si Jesus Christ ang executor. What about ang Holy Spirit? The Holy Spirit is the revealer of the plan and the restorer of the plan. Okay? So, through the manifestation of their united characters or essences. So, ang atong Diyos sa ginasimba, may ara sang kinaiya. Nga masami, nalimtan naton kung ano na siya nga kinaiya. Pero kung maintindihan naton, we can always resolve. I had this question sa isa ka college student sa MSU. Hindi ba tipong narcissistic ang Ginoo? Kaya nag-create siya, tapos gusto gid nga ang focus sa iya. Siling ko sa iya, kung hindi mo naintindihan ang character sang Dios, nga nag-create sining tanan nga makita sang tao, amo na ang iya nga somehow reasoning. But you have to realize, ang gintandog ko lang gani ang grasya. Siling ko sa iya, sa panahon nga nakasala na si Adan kag si Eva, gindalok ba sang atong Dios ang iya nga anak? Nagsiling ba siya nga hindi ko ni pag-ihatag? Pero at that time nga nag-disobey si Adam kag si Eve,
may ara sang panagda. Sa imo babae magagawa ang sa imo nga sabakan magagawa ang manluluwas. And that's actually the physical form of the second part sang atong Godhead, which is the Lord Jesus Christ. And somehow i-realize naton nga may ara gid isang kinaiya ang atong ginasimba nga Ginoo. So para answeran ang ina question, sunod niyo ang kinaiya. Number 1, sovereignty. Sovereign niya ang atong nga Ginoo, wala sang magbuot. So sa iya pagka-sovereignty, nag-create siya. At you have to realize, para nga i-glorify tani sa sang iyang created beings. Wala ko na siya nabutangan sa mga verses, pero kung gusto nyo kuhaan sa mga verses, kato lang ka mo kay Google, nami gisubong kay hindi ka na magkanto sa kung ano mga references na mag-spend ka like, ang isa ka libro, mag-spend ka 2,000, 3,000. Hindi. Subong, kato ka lang, kung wala ka sa internet, kato ka sa wifi, hulog ka lang 5. I-type mo na dahil kay Google, please give me verses about the sovereignty of God. I will tell you. Hindi lang kay 20 ka mga verses ang ihatag niya sa imo. Magpunga-punga ka. Alright? Next, eternal life. And eternal life, there is Zoe life. Different siya sa bio life. Bios life is, may ara sang sinugdanan kita, ang ato na aguman sa ato nanay kag tatay kay adan kag kay iba, that's bios life. Eternal life, that's Zoe life. Zoe life meaning wala sang ginumpisahan, wala sang katapusan. Amo na siya ang Zoe life. Sang panahon na gin-address ni Jesus Christ si Martha, gibi si Martha, kung wala ka tani, naglakat kang arat na diri wala napatay si Lazarus. Anong siling ni Jesus Christ? Martha, I am the resurrection and the eternal life. Dili, wala to siya naghambal bios life. Zoe life. Martha, he who believes in me, though that person will die, yet that person shall live. So pasalamatan natin na ginaalagaran natin ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, kag ni Jacob, na may asang eternal life. Kumuning wala na intindihan sang iban. Di ka mo lang ang mga Christians ang ato sa langit. Mahimo kay claim na ni Jesus Christ. Pamangkuton mo si Jesus Christ, pero ara ka na dito, kung halimbawa patay ka, wala mo patihan, di. Pamangkuton mo siya dito sa white throne judgment. Basta hindi mo na pagtandugo na ako na kagawasan, kay naintindihan ko ano ang power sang pulong ni Jesus Christ, nga nagsiling siya, I am the way, I am the truth, I am the life. I-connect nyo sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ang silingid ni King Solomon. Maglipay kita, kay gibutang sa aton nga kasing-kasing. And this is the kasing-kasing ha, as a man thinketh in his heart. Mayroon man sa kasing-kasing, dili, but that's emotion. So as a man thinketh in his heart, din kita gapamalandong, dili. So that eternal life, gimbutang sa aton nga kasing-kasing. So that we can relate to the Lord. Sa pasalamatan gid naton nga ang nag-create sa aton who is the Lord Jesus Christ. Sa prototype or sa blueprint, ang nag-create wala sang iban kundi si Jesus Christ. Hindi kita magpati sa sinaginhambal nga evolution. Damo nagakabuang subong nga mga young people. Muning ante ang gining heart na ako sa aton nga mga college students because we have this campus gin-provide di ante ang balay nga ginatipo namo ng mga college students kay dira ginapanghiluan ang mga huna-huna sa mga bata. Kasi pag i-embrace na ang ginasiling nga evolution theory, kag wala sang seed nga nabutang sa alimpatakan sang bata, I will tell you, sooner or later, madalahi gina siya kay nga man. Ano iya nakita? Kung halimbawa damo ang naga-embrace ng kapagtulunan, madalahi gid siya kay gusto niya magkanto siya sa majority. Pero kung ako inyo pamangkoton, kabalo ka mo? Who cares? Bahalag ako na lang isa. Bahalag kita na lang. Bahalag kita na lang diri sa hinigaran. The rest of the majority, kung pila kabilog ang population diri sa hinigaran, sir? May 2 million? May man, mga 200,000. So, kung halimbawa, 110,000. Kung may ara sa nakaintindi, nga ginaalagaran natin is the God of eternal life. Ang siling sang Ginoo dito kay Abraham. Di ba mangkot sa regarding sa Sodom and Gomorrah, just nagpapaplan sa akon nga mind. Lord, paano kung may ara sang 50 nga somehow believer sa imo? Sunugon mo ang Sodom kag Gomorrah? Hindi. 45? Hindi. 40? Hindi. 35? Hindi gyapon.
20, hindi. 15, hindi. 10, hindi. 5, hindi. Kabalo ka mo, si Lot, he was blessed by association. Kaya ginkadi gito sa sang angel, bugtaw, lakat, kay sunugon sang Ginoo ang lugar sang Sodom kag Gomora. In short, kung kwaon na to siya nga principle, kung naintindihan naton nga ang Dios nga atong ginaalagaran has the power to give us eternal life. Bisan anong himuon sang kaaway, pinaagi sa pasikad sang iya nga mga galamay, I will never recant my faith. I will never recant my Christian doctrine nga ako naintindihan. Tungod kay amo ni ang baruganan nga makadala sa akon hangtod sa walay katugtuban. Hindi lang sa akon, kag sa aton tanan. Amo ni siyang reason nga nag-abot kami diri para ipaligo naton atong baruganan. Kay kung wala kita sang baruganan, daw para kita sang ido nga kung may kaaway, kita na kamo sang ido nga naperde, gadlagan sa daw. Tago niya nga ikog in between the legs. 120 kilometers per hour iya lagan. Pero kung naintindihan natin ang pulong sa Ginoo, we will never back down. Next character. God is agape love. So, gin-create niya, nag-decide siya mag-create because He is a God of agape. And agape is the mind of God. The mind of Christ. So, hindi na siya emotion ha. Kay si Satan, katanaw lang na siya sa sidelines. Kag may aral siya sa iyang alas. Ang alas is religion. Kag sa panahon nga ipasulod niya ang religion, madamo ang biktima sini. Ako man nahimo nga biktima. Kay grabe ang akong nga pagpangita man. May mga experiences kami ni Mrs. nga nakasulod kami sa isa ka church. Gakanta sila anting, nagasanaka na sila da sa. Grabe gid ang experience, makasaka sila sa puste, gahibi, gatuwad, gatimtiyog. Tapos slain the Spirit. Ang last nga atong slain by the Spirit, naging patindog kami sa front. Wala pa ko doktrina sa tonde. Girlfriend ko pa lang na siya. Parang nga matapos na lang, 2 hours, kaya 2 hours. Patumba na lang tabi, patumba. Maguti ka, patumba. Pagtumba, tumba kami tanan. Pagkatapos nga nagturumba na, ay salamat, nag-closing prayer ng pastor. Ay, salamat. Ay, salamat. You know why? Ginadisguise ni Satan ang emotional na pamaagi para na ipakita nga ang reason sa pagsimba is emosyon. No. No way, because agape love is the pattern thinking of God. This is your reasoning ability. Kaya nga man, basi paabot-abi sa panahon nga kung tagaan kita sang sakit. Kaya recently na-encounter ko man ni siya, na-encounter namon. Sila niyang, nga sa kadaghan sa tao, nga ako pagit ang may ginhatagan sang sakit. Hindi man lang makapasalamat. Pero kung ibalik ko kamo sa lesson ni Job, nakasala si Job ay, he never sinned against the Lord. Naked I came out from my mother's womb. Naked I will go back to the ground. Kabalo ka, asawa ko. Gigising niya yung robe. But for me, I will bow down and worship the Lord. Sampal sa nawong ni Satan. Kaya nga man, ang gusto gid sang yawa, limtan ang Ginoo who has the mind of Christ. Who has the mind of God. That's agape love. Next character. Number 3. Number 4. Absolute justice. Okay? May ara sang hustisya ang aton nga Ginoo. Ang iya ginhatag kagawasan sa kada isa. Di pastor, kung hindi madula ang kaluwasan, okay na gali magpakasala. Ang sabat ko sa iya, sa panahon nga nahimo ka anak sang Ginoo, hindi halipot ang aton Ginoo nga hindi magdisiplina sa iya nga anak. Because in Hebrews chapter 12 verse 6, the Lord will discipline whom He called sons, and He will chastise the one He receives. So ipila ko balik sa iya pamangkot, testing yan Ginoo. Tanawon ta. Di kayo nagtesting. Aksidente. May lang kay ginspire kinabuhi. Nami lang comments ang isa ka utod, anak hindi siya sa Ginoo. Kaya sabi, sa ating pagkatigas ang ulo, binatestingan natin ang justice ng Diyos. That's why ang siling ni Pablo, in Galatians chapter 5 verse 13, sulat ko sa inyong notebook. In Galatians chapter 5 verse 13, ang siling ni Pablo,
It is for freedom that Christ set us free, but don't let that freedom a license to do sinning. Kaya may aras ang hustisya ang Ginoo. May aras ang apat ka impending judgment kay iya nga ihatag sa iya nga anak. Kay kung nagasigit ta pabugal, nagasigit ta siling hinambog, kay siling mo ikaw nagakontrol sa imo kinabuhi tapos anak ka sang Dios. Layo na ng 2 ka bulan ba, mayroon din isang warning discipline. Kag sa iya nga justice, kung nakasala ta, damo na biktima sini. Ang siling ni John, in 1 John chapter 1 verse 9, let me be clear. Ang 1 John, 2 John, 3 John, ginsulat na siya ni John para sa mga believers. Hindi na siya para sa mga unbelievers. So pag siling ni John, in 1 John chapter 1 verse 9, hindi ni siya evangelical text para sa pagdaog sang kalag. Justice is sang Ginoo nga kung ang iya nga anak makahimo sang sala, ang pamaagi lang ang makabalik ta sa fellowship. Siling nga dito, if you confess. Ang Greek word is homologeo, meaning isugid. Halimbawa, amangkuton ko kamo, ang pag-worry ba sala? Worry sala? Ang problema kay kung halimbawa, siling dapat maayo ka gid, himuon mo gid ang maayo para nga mapalangit ka. Di karon kay ang believer himalat yun. Papatay na magig ko. Nag-worry siya sa lahat, hindi siya kasulod sa langit. Pero ang siling diyan naman if you confess homologeo, you privately name that sin. Kaya kung gusto ko magbalik sa fellowship sa Ginoo, kung nag-worry ko kaina, I say to the Lord, Father, I worried. Anong next statement? He is faithful and just because He is justice to forgive us from all our sins. And every sin nga nalimtan na naton. So ang ginhambalang dira nga ihinganlan mo na siya sa atubangan sa Ginoo kay ang gusto gid sang Ginoo ang tahom nga fellowship sa iya nga atubangan kay hindi niya pag i-compromise ang iya nga righteousness kung may ara kita sang sala, hindi siya makigbuylog sa Kristohanon kung may sala nga ginabitbit sa huna-huna, pamulong, pamuhat. That's why technical ang ginhatag sa aton nga kung may ara kita sang ginahimo nga kinahanglan siya ituad sa atubangan sa Ginoo, i-practice naton kay husay na siya, refinement na siya sa atubangan sa pulong sang Dios. Kay ginarespeto gid sang Dios ang iya mga pulong. So He has absolute justice. Next, perfect in righteousness. So perfect ang righteousness ng aton amay, sang anak, kag sang balaan nga espiritu nga amo ning gin-impute sa aton. Ginhaboy to kaina ang verse sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Siya nga wala sang sala, ginhimo siya nga sad-an sang aton nga amay, agud to sa aton nga pagpati sa iya, mahimo nga hingpit ang aton pagkamatarong. Pero nga makasala pa man, it's because ara pa ning aton nga lawas. Remember kaina sa pagsugod gid naton, gibutang ang human spirit para nga i-inject sa aton nga kalag nga tani hindi kita mahook sa aton nga lawas kay ang lawas amo na diri amo ni sa ga star diri ga puyo diri naga-stay sa aton nga DNA. Ang old sin nature amo nang siling ni Pablo sa imo nga hunahuna sa Romans chapter 6 verse 6, patyan na siya nga hunahuna. Ikaw lang may katakos sa pagpatay sina. Sa halimbawa, sa uswag naton sa experiential righteousness, may mga pulong kita nga nakaon kay nag-inom kita sa tubig sa pulong sang Dios, nagkaon kita sa pulong sang Ginoo. Sa panahon nga nakuha naton ang mga kategorya sa mga mando. Halimbawa, in 1 John chapter 5 verse 17, mando ni siya ba? Sino ka-memorize? Pray without ceasing. Ang inang pray there is actually verb and it's imperative command. Sa panahon nga wala naton na exercise ang kinabuhi sa pag-ampo, na-miss naton kahapon or na-miss naton kaina, nagbangon lang ta diretso, that's actually sin of omission. Pero na-realize naton, okay, mali gali ito. Kag ihambal mo sa iya karon nga, amay, sipyat yung kaina ba? Nalipatan ko ang mag-pray. We will always realize na sa pagkamatarong sa Ginoo, we are already forgiven. We will always realize also, ngayon aton nga unod, grabe ning magnet. Do pareha ni siya sang gravity. Kung magsulay ka tumbo, mabalik ka gihapon. Amo na ka powerful ang old sin nature. Pero kung naintindihan na naton kung paano ni siya patyon, diri pa lang sa aton nga huna-huna kung ano man ang nagapamugad
sa aton nga ginaisip, may ara kita sang katako sa pagpatay sini. Kabalo ka mo, kaysa dabuang ko ba? May ara ko sang makita, tapos gadlagan na ako nga huna-huna. Pero wala ko ginabli na akong baba. Ara ka naman, Clark. Patay na ka. Nanamig ito ba? Ara ka naman, Clark. Patay na ka. Kaamuning hambal ni Pablo. Isipon mo, Romans 6:11, isipon mo nga patay kanagid kay Adan. Kag isipon mo nga buhi ka kay Kristo. Tungod kay aton ginaing, no, ang righteousness sa ginhatag sang Ginoo. Kilala niya sa aton. Next, okay, God created, okay, para ipakita ang iyang character that He is merciful. That they are merciful. The Father, the Son, the Holy Spirit. Ano gani sa Ilonggo ang merciful pagka maluluyon? Tama ba? Okay. Maluluyon gid ang aton nga Ginoo. Wala niya gin siling ba kay nakasala na si Adan kag si Eva, wala niya gin pabayan, wala niya ginambal. Mirisi. Nagambal bang Ginoo sina? No. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will never, that's actually double negative, will never, no, sa Greek, will never go to a life of perdition. So merciful. Number 7, omniscient. May dapat kita husayon sini. Ara sa inyo kung inyo ning apatihan, kay one time, nagwali ako dito sa amon sa Pulumulok. Kaginhambal ko lang sa congregation. Pribilehiyo ni siya nga makasangyaw ko sa inyo. Kaglabaw sa tanan, inyo mapamatian ang ginhambal ni Pablo sa unang Korinto, kapitulo 15, versikulo 1, pakadto sa versikulo 6. Gusto ka to anong inang verse? Try good naton tanawon. 1 Corinthians, chapter 15. 1 Corinthians, chapter 15, verse 1 to 6. Ara ka mo sa inyong Bible? Okay, may pa 15 minutes. Kaya nyo pa? Kaya nyo pa? Praise God. Alright. So, siling ni Pablo. I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you. Mayong balita. Alright? By the way, sa Greek, intindihan nyo ha, gamit niya ang word nga the. Kita nyo ang word nga the, dira? That's definite article. Kaya kung gingamit niya ang word nga damo ka pamaagi. Karon kay gin-square off ni Pablo, gingamit niya ang word nga the, singular. Kag i-present niya sa aton ang gospel message. Verse 1 gali. The gospel I preach to you, which you receive, in which you stand, and by which you are being saved. This is actually perfect tense. Kung nagpati ka kahapon, luwas ka hangtod sa walay katugtuban. Nagpati lang ang tao sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. If you hold fast to the word I preach to you, unless you believed in vain. Meaning, kung ipamatian sang tao, tapos mabalik sa iya nga diskurso nga ang pamaagi lamang nga ang iya kalag magkanto sa langit is maghimo sang ritual, maghimo sang sakrimento, maghimo sang kung ano nga mga pamaagi, no? So, amo ni ginahambal ni Pablo dira sa last statement sa verse 2. Verse 3. Amo ni pinaka-importante. For I delivered to you as of first importance what I also received. Amo na ning palaman sang believe dito sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes, ano ang patihan? Amo ni ang palaman, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures. He was buried, okay? 3 days after, resurrected from the grave in accordance with the Scriptures. And then verse 5, and that He appeared to Peter, Cephas, then to the 12. Then He appeared to more than 500 brothers at one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep. So sa panahon nga nagsulat si Pablo, ang iba nagkalamatay na, pero iban buhi pa. So anong point? Sa panahon nga naghahatag kita sang sining panigilanon sa mga young people, i-connect natin siya sa omniscience. Ang siling ko sa akon nga pag istorya sa ila, patihi lang. Hindi kinahanglan i-istorya mo kay nakita sang Ginoo imo nga utok kung anong nagadlagan na thoughts. Kasi panahon nga gipatihan mo, may ara sang promise, i-connect natin sa Ephesians. You go to Ephesians.
chapter 1. Verse 13. Ephesians chapter 1, verse 13. Anong sila ni Pablo? In Him, in Christ, you also when you heard the word of truth. You should know the truth, and the truth will set you free. The gospel, death, burial, kag resurrection of your salvation. This is positional salvation now. Kag ang positional salvation is one time, big time. Pag naghimo sang desisyon nga ang tao nagpati lamang sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross and believed in Him. Wala sang iba nga ginhatag nga diskurso ha, nagpati lang siya. Anong sila nga promise? Ara ka mo sa verse 13? Sige daw, pangitaan ninyo anong promise. Klaro ha? That's perfect tense. You are marked. You are sealed. Yeah, you are sealed with the promised Holy Spirit. Ano ginhimo isang tao? Nagpati lang siya. Kinanglan pa ba natin i-complicate ni? Verse 14. Who in the guarantee of our inheritance. So siya ang garantiya nga aton pagkapanublion didto until we acquire the possession of it to the praise of His glory. Kaya man ni pamagi sang aton nga amay, gin-execute ni Jesus Christ, gin-reveal sang Holy Spirit. So pagkatapos nga nag-share na ko sa mga young people, wala altar call. Wala altar call. Klaro hunta. Naog ko. Ang presidente sa young people, sugat niya ko, Pastor, wala ka lagi nag-altar call. Kabalo ko sabat ko sa iya. That character. Omniscience sa Ginoo. Hindi ko gusto ko ako ng credit, bro. Because the credit belongs to the Lord. Kung gingamit sang Ginoo akon nga mga bakba, sa panahon na gintanaw naton objectively, hindi man akon tulong. Samot na kung aton ni siya na i-decipher, aton siya na i-investigate sa Greek. Makita ang mode of action nga wala sang buhaton lamang ang tao is ang wala sang iban himuon kundi ang pagpati. Sang tinaw nga mensahe nga si Kristo napatay, sumala sa kasulatan kay mga prophecies man. Before Jesus Christ died in 30 AD, 900 years, 1,500 years before, 500 years before sang iya nga death, sang iya nga crucifixion, may mga panagna. Amo na ginbutang to dito ni Pablo, according to the scriptures. He was buried 3 days after, resurrected from the grave. Siling ko dayon sa iya, bro, nagapati ka ba nga aton Ginoo nakahibalo sa imo ginaisip? Kabalo ano sabat niya? Yes. Pati ka man gali. So gimbalik ko sa iyang senaryo. Ang tao nga ara sagwa sa building. Kay nagahampang siya sang basketball, kag naguntat siya. Ginuntat niya anay kay do nami to pamatian na. Nakita ba sang Ginoo nga may ara siya sang pamangkot sang nagligad nga simana? Yes. Kag sa panahon nga nagahampang siya, nabatian niya ang tingog sang magtutudlo, pero hindi ang magtutudlo ang may authority ha, hindi ako. Gingamit sang Ginoo ako nga mga bakba nga isay-isay ang pulong sang Dios nga nag-stop sa basketball kag nagpungko. Nakita ba sang Ginoo ang iyang kasing-kasing? Wala. Sabat niya? Yes. Sino naghatag sang promise? Ako? Hindi. Sino naghatag sang promise? Ang Ginoo. Kay pamaagi ni sang Ginoo atong tawo nga ara sagwa nga nagpungko kag nagsiling sa iyang hunahuna. Lord, napamatian ko ang imo pulong. Ginapatihan ko ang imo mapulong. Trabaho sang Holy Spirit ang pagpatik sa iya. Pagbuhi sa human spirit, kag patikan sa sambalan nga espiritu, timailhan nga iya siya sang Ginoo. You know why? Nagaserve ko sang akon Ginoo nga maalamon. In fact, ang akon nga obrahon buwas, kita niyo na. Ang aton nga pagahiwaton buwas, sa aton nga mga succeeding nga lessons, kita na sang aton Ginoo. Because again, we are serving a God who is omniscient. Kabay pa nga hingkod kita, magatandog, maga-embrace, nga kung ano man ang magakalatabo, masiling kita, saka na naman ang krudo, ambot pinadiri sa inyo. Kita tanan apektado, pero ang silinggid ni Jesus Christ sa Hebrews chapter 13 verse 5, hindi nyo pag-ibutang nyo huna-huna sa mga butang dra sa duta. Because ang siling niya gid, I will never leave you nor forsake you. Kabalo ka mo ang sikreto, ginahaboy nato ni pirmi nga prinsipyo, pangitaon naton hindi ang blessing. Pangitaon naton ang nagahatag sang blessing.
We don't look after for the blessing, but we look after for the giver of the blessing. Mabalaan ba natin ang prinsipyo kung wala ta nagtuon? Di giday. So balik, omniscient, i-type nyo kay Google, okay? What are the verses that you can give me when it comes to the omniscient of God? Pag enter mo, I will tell you, mag-flood ang imong screen. Mapili ka na lang kung ano dito. Hindi ka na magkanto sa library. Hindi ka na mamasahe. Sa amon sadto, sa desire namon, sabi na, gahimo kami sa amon thesis sa college, I graduated from Philippine Christian University, makadto kami sa Manila Library. Para lang pangitaon, ano itong hambal lang amon nga teacher? Karon lang gid nga may ara sang comfort ang aton nga generation subong may AI pagid i-provide na ang information. Pero kabalo ka man ginahimo sang yawa, ginalingaw niya ang tawo sa TikTok. In Ephesians chapter 2 verse 2, Satan is in control of the airwaves. Wala lang nato nabantayan ni siya. Pero nami kay nag-abot kami diri para nga mapahimutang sa inyo huna-huna ba that you have to be concerned of what you are doing in the internet. You know why? Tagaanta ka mo example ha. Hilig ko boxing, kaysa kung makaagi sa akon nga wall sa Facebook ang boxing, ginatanaw ko siya. Kag basketball. Na-notice nyo ba ni? Try ko tanaw sang isa ka reel. Wala pa 5 minutes ba? Flooded ang imo nga reels. Sang boxing, sang basketball. You know why? Kaya may ara sa mga demon si Satan. Ginpanganlan na siya ni Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 10, 11, and 12. We don't wrestle with flesh and blood. Hindi ko kamo kontra. Kung may ara kamo sang hindi gusto dawaton sa sining inyo na pamatian, it's okay. Freedom is the issue. Hindi ko kamo kontra. And vice versa, hindi nyo ko kontra. Ara kita diri para magpalig-on sa pulong sang Ginoo para nga kita tanan mahimo nga hinog, ma-master sa pulong sang Dios. But you have to realize, ang siling ni Pablo, we are wrestling against Satan sa iyang scheme. The Arkas, these are the rulers, the 5-star generals of Satan. Kaginhingilan niya ang hinganlan niyang authorities. Ano man ang authorities? These are actually the exousia. Anong ginahimo sini mga super demons? Ara sila sa command post. Kita nga mo sa military, hindi tanan ara sa battlefield, hindi tanan ara sa grounds. May ara dito sa command post nga naghahatag sang instruction, nagaradyo, you call this one, details tanan. Amo nang ginahimo sang exousias. Oh, si Clark, tanawan ninyo, may gitanaw. I-flood. Kaya nga, hindi gusto si Satan na magpungko ko, magtuon sa pulong sa Ginoo. Para nga mahuya siya tani, you go to Revelation chapter 12. Please, go to Revelation chapter 12. Amo ning activity abi ni Satan. Verse 10. Basahan niyo daw. Namin ang kamo ang magbasa. Basa. Then I heard a loud voice. Okay? Then I heard a loud voice in heaven say, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God, Okay. and the authority of His Christ. Alright. For the accuser of our brothers was left before our God. Auntie Esther, wait. Sino ang accuser? Si Satan. O muna yung trabaho ni Satan ha? The accuser of our account sa Ginoo. Sige daw. Day and night Wala siya untat. Kita kakatulog pero siya ara siya dito. has been hurled down. Boom! That's actually sa panahon nga makumpleto ang body ni Jesus. Atong mga nagpati sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. The moment nga makumpleto ang body. And I believe, basi kuko na lang, Pastor, ang kulang. Pag makumpleto ang body, boom! We will soon be gone. Ang last na statement sa Revelation chapter 12 verse 10, ihagbong siya diri sa duta. Ilaglag siya diri sa duta. Pero ang reality for now, ang ginahimo niya, nag-report siya dito. Anong gamit niya? May mga demons siya nga gin-assign. Tanaw niya ko, may hatag siya nga gin-dispatch mga fallen angels para tanawon ang records sa akong ginahimo diri sa duta. Sino ako kung ako lang isa? Nagatuon ba ko sa balay, sa kwarto, or gatanaw ko sa ano ginatanaw ko? Hindi ba siya omniscient? But God is omniscient. So ginahimo niya, dispatch sa fallen angel, ga-record, kadto sa command post, and then you have to remember, they can travel in a flick of a finger. Ara na siya dito. Master, may report pa ko, may ginahimo ni Clark. Tanawa.
Kag i-report ni Satan sa throne room sa Ginoo. Si Clark, kabalo ka mo sa sabat ni Jesus Christ. 1 John chapter 2 verse 1. I have paid it all. I have paid it all. Colossians chapter 2 verse 13 and 14. Tanan nga sala, napasaylo na. Kabalo ka mo nung sala na hindi papasaylo? Sana lang. John chapter 16 verse 9. Of sin because the world will never or will not believe in me. Pagkasimple lang gitani. Pati lang sa ginhimo ni Jesus Christ. Guys, ang aton church, aton nga oras alas 12 na. So it's about for us to take a break. Balik kita, okay lang kamo, 1 hour break. Makontinue lang inyong focus, alauna and then 1 hour and a half. Alright? Sige. Pa-pray kita anay. Ready ng aton nga lunch. Aday lang. Okay na? Okay. So, salamat gid sa aton nga kitchen staff. Ma-pray kita. Salamat gid amay sang tion nga kami makapamalandong sang amon Ginoo nga baruganan tungod kay may ara sang ginlapat nga manuskripto sa pulong sang Dios nga amon mabasa kag paagi sa paghulag sang balaan nga espiritu maga-convince sa amon. Insindihon gid namon na ginhatag nimo sa kada isa ang pinaka-valuable nga commodity nga man ang ginhatag sa mga fallen angels, hilabi na kay Satan, and that's actually freedom. Ang problema lang kay ginilag ito ginusik-usikan. Pero sa amon nga panahon subong kabay pa nga uyatan namon kagawasan nga hindi kami siling ba nga magpariwara tungod kay kagawasan man imon, no, we need to kinahanglan rindihan ang ining kagawasan nga mahimo gid nga humot nga halad ang amon nakabuhi sa imo nga atubangan. May everyone will understand nga ang humot nga halad lang sa amon nakabuhi is wala sang iban kundi pulong sang Ginoo. Ang siling man ni Pablo sa mga taga Corinto, I have these treasures. And what are those? The mind of Christ. Kay sa panahon na gin-declare sang tingog sang amay, sa panahon na ginbautismuhan si Jesus Christ, pag-ahon niya sa tubig, nabatian gid ni John, kag sa ibang ara dito, this is my son, in whom I am well pleased. And Jesus Christ is the word. Kag amo ni ginatun-an namon. So salamat sa espirituhanon nga pagkaon, mag-aambit kami sa ning physical nga pagkaon. Salamat gid sa mga utod nga may ara sang gugma sa pag park anay sang ilang nga kabisi sa mga negosyo nga ginbilin sa Mindanao. Kag naghatag gid sang ilang man nga panahon. Agud to nga ang amon nga mga kauturan diri sa hinigaran sa ilang nga kinabuhi man mapakita Ginoo ang essence sang life of a Christian doing the service in the body of Jesus. May you continue to sanctify the food, can give nourishment to our physical bodies for your glory and for your honor in Christ's name. Amen. Alright, so let's have 1 hour break. Let's have lunch. Then balik kita alauna. Thank you. Lunch. Uy! Pastor! Ay! Patsun ka na yung naka-live pa, Abi. Hello, Pastor. I-patsun ka na yung live.